Hi guys, Rexy here and welcome back for another vlog. It's been a while, pasensya na po, medyo na busy lang talaga. Today ay finally natapos na po ang ating on-the-job training as a PUP Open University student and I'm really excited to share to you na meron na din po akong grades. Meaning to say, last step na lang po ako which is pag-complete ng requirements at ready na po ako para sa graduation ngayong September 2025. Sana graduate. Kung nagtataka ka kung ano nga ba yung OJT, kung paano ka mag-OJT as a PUP Open University student, para sa iyo ang video na ito. Are you ready? Let's go. So, meron dalawang uri ng student ang PUP Open University. Meron tayong mga working student at meron din tayong mga full-time student. Kung ikaw ay working student, pwedeng-pwede ka mag-OJT sa trabaho or sa company na pinagtatrabahuan mo as long as align ito sa course na kinuha mo. For example, in my case, ang course na kinuha ko ay Business Management, major in Human Resources Management, at ako ay nag-work sa BPO company as a team leader. Ang task ko as a team leader ay team management. At the same time, nagtutulong ako sa mga new hires, kung paano mag-onboarding, tutulong din ako mag-training, and nagpa-final interview din po ako sa ating mga applicants. Meaning to say, yung work ko po ay align sa course ko. Kung ikaw naman ay full-time student or working student kaya lang hindi align yung work mo sa course mo, kailangan mo maghanap ng HTE or company na pag-OJT-han mo. In our batch or in our class, required kami mag-complete ng 600 hours sa aming internship program or OJT. Kapag align ang trabaho mo sa course mo, mas konti yung requirements na kailangan mong kunin. Ito ang mga requirements. Kung ikaw naman ay full-time student, medyo marami yung mga requirements na kailangan mo i-complete. Narito yung mga requirements. Yan. So bago ka makapag-start ng OJT mo, kailangan mo munang kompletuhin yung pre-requirements na ipapasa mo sa iyong advisor. Bibigyan ka ng go signal na pwede ka na mag-start. Gaya ng medical certificate at MOA na kailangan mong ipasa sa PUP campus. Ayun pa kayo. Saan pala kayo? Magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa PUP Santa Mesa, Manila. At ako ay mag-aasikaso ng aking OJT requirements. So ngayon po nakikita ninyo, tatawid tayo dito. Ito po yung ating field, track and field ng PUP Main. Para nga makapagsimula ka na sa iyong OJT, kailangan mo muna makompleto ang pre-requirements. Kailangan mong kumuha ng medical certificate na manggagaling sa PUP Clinic. Bago ka pumunta sa PUP Clinic, make sure na kompleto muna ang mga requirements mo. Kailangan mong magdala ng x-ray result, kailangan mong magdala ng Fit to Work certificate at vaccination ID. Lahat ng to ay merong dapat photocopy or Xerox. Para pagdating mo sa clinic, hindi mo na kailangan lumabas para magpa-Xerox ng mga. Kapag kumpleto na ang requirements mo, pwede ka nang pumila sa clinic para kumuha ng medical certificate. Sobrang dali na ng process dito kasi meron naman mag-a-assist sa'yo. After mo sa clinic, pwede ka nang pumunta sa PUPOU building para kunin naman yung signed MOA mo. Tapos tinawag ng doktor yung assistant nurse tayo. Sabi, ano ba bang kailangan dito? Eh, may medical na to sa labas. May medical lang pa ba? Nagbago na ba yung process? Ganito ngayon. Pinagalitan siya. Sabi, o saan na kayo? Yung naka-pink. Makes sense naman talaga kasi bakit ka magpapamedical? Di ba pinakita mo na sa kanya Alin? yung mga ano? Meron na lahat documents. Saan tayo? Dito? Ito ang Ninoy Aquino International Airport. Yung PUP Open University System. So pagpasok mo, punta ka lang ng 4th floor and then doon ka magtatanong sa register. Ba't naka-face mask ka pa? Para ko lang nakakalaman. Pagkatapos ko makuha yung medical certificate, dumiretso na nga ako dito sa Ninoy Aquino Building. Ito yung office ng Open University System.
Matatagpuan mo yung registrar sa 4th floor at dito mo rin kukunin lahat ng documents na kailangan mo kagaya ng signed MOA para makapagsimula ka na sa iyong OJT sa iyong napiling HTE. During on-the-job training, kailangan na makompleto yung 600 hours. At the same time, may mga papers ka na kailangang i-complete every day. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga glimpse lang ng mga work ko. And now we are doing some final interview sa ating mga applicant na gustong pumasok dito sa company. Also, this is part ng internship ko. Also part of my job as a team leader or supervisor here in the BPO company. So, I'm starting na. Tingnan natin. Hello? Can you hear me? Yes. Perfect. Hi, by the way, welcome. My name is Rex, one of the supervisor here, and thanks for joining today. I will be conducting your final interview, and I just want you to be comfortable and confident throughout the interview, okay? Yeah, sure. How would you like me to call you? Yeah, you can just call me. So let's start by having introduce yourself. Can you tell me about yourself and your job experience? Yeah, sure. As I mentioned, again, I wanted to formally introduce myself. Full name is... Oh, okay. Thank you. Yeah, I think that is all my questions. Sure? No question? Yeah. Okay. All right. Thank you so much for coming today. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Sa kapwa ko, Isko at Iska, congratulations dahil nakapasok ka na ngayon sa PUP Open University student at meron kang second chance para tuparin ang iyong mga pangarap. Congratulations sa lahat ng ating mga PUP student na natapos na kanilang OJT at graduating na this year. At the same time, congratulations din po sa ating mga freshman student na nag-exam pa rin ngayon or kaya naman nakapasok ka na sa PUP-OU. Sana bigyan mo ng importansya ang second chance na binigay sa iyo ni PUP at gawin mo yung best mo para makapagtapos ka. Kasi kung kaya ko, kaya niyo rin. Maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Until next time. Bye!